Ako po si Jocelyn Chua. Ang trabaho ko po, Barangay Nutrition Scholar. Ano lang po ako dyan volunteer. Honorarium lang po yung tinatanggap namin sahod. Hindi po talaga kami nagpalit ng reliyon kasi sagradong Katoliko nga po kami. Naririnig ko nun sa iglesia, sinasabi po nila na bawal nga kumain ng dugo, bawal mag-asawa ng hindi ka panampalataya. Nakabase po sa Biblia lahat. Tinanong ko po kaagad yung ministro. Sabi ko sa kanya, bakit bawal kumain ng dugo? Bakit bawal mag-asawa ng hindi kapwa iglesia? Sinabi niya sa akin, hayaan mong basahin ko kung ano yung nakasulat sa Biblia. Tapos nung binasa niya yung magkakasunod, sabi ko, nakasulat naman po pala yan sa Biblia. Bakit hindi yan itinuturo sa amin sa Katoliko? Ang naging turning point ko po na nakaakit sa akin sa pag-anib sa loob na Iglesia ni Cristo ay yung mga aral po sa Biblia na talagang narinig ko. Nung nasa proseso po ako ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo, inusig po talaga ako ng pamilya ko. Nandun na yung sinasabihan nila ako na nababaliw na ako, kung ano-ano na rin naiisip ko, bakit daw ako umaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo, na samantalang sagradong Katoliko po kami. Nabautismuhan po ako noong August 29, 2015. Doon niya pinaramdam sa akin yung talagang karapat dapat po ako sa loob ng Iglesia ni Cristo. Nung pandemya, na-lockdown ako kasi naisa rin ako sa naging biktima Lagi ako nananalangin, sabi ko, malalampasan ko rin ito kasi may tunay na Diyos akong sinasamba, may tunay na Diyos akong kinikilala. Sa bawat panalangin ko, gumigising ako tuwing umaga ng malakas, walang matinding karamdaman. Yun po ang higit na nagpapalakas. Iba po talaga may tunay na Diyos kang kinikilala. Ipinagpapasalamat ko na natawag ako sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ipinagpaunawa niya sa akin na mabuti yung aral. Kapag naiisip ko nasa sanlibutan ako, tapos nung panahon na nawaan ko yung aral, para ako nasa gilid ng bangin. Isang tulak mo lang, pwede ka na mamatay. Kung hindi pala niya ako natawag, darating pala ang araw na papahamak ako. At pangangako ko po sa Panginoon, hanggang sa huling hininga ko, magiging mabuting katuwang ako ng pamamahala sa pag-aakay, sa pagbubunga. Dahil ito na po yung buhay na ipinaunawa niya sa akin.